Sobrang baba ng self-esteem ko. Ito ang naging ongoing struggle ko sa buhay noon. I realized na noong bata ako, parati akong napagsasabihan ng mga negative words and discouraging comments, both from my parents and my older sister. Ito marahil ang dahilan kung bakit bumaba ng lubos ang self-esteem ko. Pero nabago ang lahat ng iyon nang makilala ko si Norman. Gwapo si Norman, matangkad, magandang pumorma. Noong una, hindi ko inisip na ako ang nililigawan niya. Ang akala ko, yung pagdadala niya ng chocolate sa akin at mga bulaklak ay suhol upang ilakad ko siya sa kaopisina kong si Cherry na talaga namang maganda. Pero after a series of gifts at paghatid-hatid niya sa akin, nagduda na ako. Pasimple ko siyang tinanong, bakit mo ginagawa ito sa akin? Baka masanay ako, Norman. Megan, mahal kita. Diretso niyang ipinagtapat sa akin ang damdamin niya, sabay hinawakan pa ang aking kamay. Naiyak na lang ako. Bakit ka umiiyak? Tanong niya. Hindi ako makapaniwala na magugustuhan mo ako. Maniwala ka. Mahal kita. At mula nga noon, naging mag-on na kami ni Norman. It was like a fairy tale come true. Hindi ko akalaing liligaya ako ng gusto. Napakaingat ni Norman sa akin. More importantly, tinulungan niya akong maniwala sa akin ng sarili at tumayo sa sarili kong mga paa. Gusto ko kahit wala na tayo, makita ko pa rin ang mga pagbabago sa sarili mo. Bakit mo sinasabi yan? Makikipag-break ka na ba sa akin? Ikaw talaga, napaka-negative mo. Ikaw kasi parang nananakot. Ganun talaga ang buhay. Nothing lasts forever. Kaya nga dapat ang bawat araw, ipinapamuhay natin na parang ito na ang huling araw natin sa mundo. Ikaw kung magsalita ka, parang namamaalam ka na. Basta ano man ang mangyari, huwag mong kalilimutan, Megan. You are special. You're the most beautiful girl I have ever met in my life. And I love you so much. I love you too, Norman. A day before Valentine's Day, ang lungkot-lungkot ko. Kinailangan kasing magpunta ni Norman sa Davao. May assignment siya doon. Isang responsibilidad sa kanyang trabaho na hindi niya mahindian. Kahit na nga espesyal sa aming dalawa ang Valentine's Day. Magmula nang maging mag-on kami, parati na kaming nagdiriwang ng araw ng mga puso. Hindi nakakalimot si Norman na bilhan ako ng bulaklak at chocolates, gaya rin noong nililigawan pa niya ako. Bago siya umalis for Davao, nangako siyang dadalhan ako ng orchids pagbalik niya. Mahilig akong mag-alaga ng orchids at gano'n na lang ang pananabi kong makabalik si Norman. Habang nasa Davao si Norman, tawag siya ng tawag sa akin sa cellphone. Usap kami ng usap na parang hindi naman kami nagkalayo. The next day, araw na ng mga puso. Ang lungkot-lungkot ko dahil wala nga si Norman. I waited for him to call me again, pero parang nakalimot na siya. Nang hindi na ako makatiis, I called his cellphone that afternoon, pero out of coverage ang sabi. Nagsimula na akong magtampo. Then the negative thoughts started to haunt me. Sa isipan ko, parang ibinubulong ng demonyo na iniwan ako ni Norman na nakakita na ito ng ibang babae na mas maganda at mas matalino at ipinagpalit na ako nito. Gusto kong mag-self-pity at umiyak, pares ng dati. Ngunit sa tuwing tatalunin ako ng aking damdamin, naaalala ko ang sinabi ni Norman tungkol sa pagiging matatag. Yet that night, hindi ako pinatulog ng pag-aalala kay Norman. Ano na nga kaya ang nangyari sa taong iyan? At niha-niho wala akong narinig sa kanya. Madaling araw na alimpungatan ako. Parang may hangin na dumadampi sa tenga ko at may ibinubulong. Nawatasan ko ang ibinulong niyon. Parang sinasabing mahal na mahal kita. Kinabahan ako. Kalinsabay ng pagmumulat ng aking mga mata. Naisip ko kaagad si Norman. Diyos ko, may nangyari kaya sa kanya. Lumabas ako ng silid at nagtungo sa salas. Sa komedor, nagbukas ako ng rep at uminom ng tubig. Pagkasara ko ng rep, may nakita akong bulaklak ng orchid sa ibabaw ng mesa. Kulay puti iyon. Ang ganda-ganda. Nilapitan ko ang orchids at kinuha. Mamasa-masa pa iyon. Sino ang nag-iwan ng orchid sa mesa? Kinaumagahan tinanong ko sina mami at ate kung sila ang naglagay ng orchid sa mesa. Mabilis ang pagtugon nila na hindi sila ang naglagay niyon. Nahihiwagaan ako sa mga nangyayari. Ang bulong kagabi at ang puting orchids. Si Norman pa rin ang iniisip ko na baka may nangyari nga sa kanya.
Hindi ako nagkamali ng aking hinala. That afternoon, at around lunchtime, itinawag sa akin ng kanyang mama na si Norman ay naaksidente sa Davao. Hindi na ito naisugod sa ospital. Si Norman ay binawian ng buhay. Madaling araw nangyari ang aksidente. The same time na may naramdaman akong bumulong sa aking tenga. And the orchids, ayon sa mga saksi, the same type of orchids was found in his car nang maganap ang aksidente. Ayon sa binilhan ni Norman ng bulaklak na iyon, masayang-masaya raw ito at excited na makauwi sa Manila para maibigay ang bulaklak sa nobya nito. Iyak ako ng iyak sa trahedyang nangyari sa amin. Never in my wildest imagination na naisip ko na iiwan ako agad ni Norman. Tama ang sabi niya, nothing lasts forever. Bagamat napakasakit ng pangyayaring pagkawala niya, binuhay ko na lamang ang alaala ni Norman sa pamamagitan ng pagsisikap kong baguhin ang aking sarili. Nagpakatatag ako, gaya ng madalas niyang sabihin na sa akin. Naniwala ako sa sarili ko at sa aking kakayahan. Itinaas ko ang self-confidence ko bilang pagtataguyod sa iniwang alaala ni Norman. 5 years have passed since his death. Norman is like an old friend. Tuwing Valentine's Day, dinadalaw ko siya sa kanyang libingan at dinadalhan ko siya ng orchids. Alam kong in time, muli akong magmamahal at probably ay makapag-aasawa at magkakaroon ng mga anak. Alam ko when that time happens, ikukwento ko pa rin sa kanila si Norman at ang kabutihan niyang Ito ang madalas na kwento sa akin ng mga lolo at lola sa tuwing uuwi ako ng probinsya dito sa amin sa Nueva Ecija. Tandang-tanda ko, batang-bata pa lang ako, bukang bibig na nila ang tungkol sa lumang bahay na inabandona sa isang kalye na malapit lang sa amin. Malaki ang lumang bahay. Itsurang Spanish ancestral house iyon. Mamula-mula na ito sa sobrang kalumaan. Puno ng agyo ang labas ng bintana. Parang guguho na kung pagmamasdan. Ayon sa sabi-sabi, matagal lang ipinagbibili ang lupaing kinatitirikan ng naturang bahay. Ngunit walang gustong kumuha. Sa tuwing i-o-ocular kasi iyon, mayroon daw nagpapakita, nagpaparamdam. Iba-iba daw ang multo sa bahay na iyon. Mayroong matandang babae na puting-puti ang buhok, ngunit nakaitim ang kasuotan. Mayroon ding mga lalaking nakabarong at nakasombrero. Dalagitang madalas makita raw na nakasilip sa bintana. Walang nakakaalam kung saan nagmumula ang mga kaluluwang iyon o kung bakit sila nagpapakita. Ang tanging explanation ng lolo, sa sobrang tagal daw na hindi natirhan ng lumang bahay, ay pinamugaran na raw iyon ng mga espiritu. Ginawang hangout ng mga kaluluwang ligaw kung baga. Natatawa lang ako noon sa mga kwento-kwentong iyon. Kung noong bata ako, kinatakutan ko ang kasaysayan hinggil sa lumang bahay. Nang lumaki ako, ay naging kabaliktaran. Hindi kasi ako naniniwala sa multo. Natantil nangyari ang aking karansang ito, bisperas ng bagong taon noong year 2002. Kasama ko ang dalawa kong kabarkada. Sa probinsya kami nagbagong taon. Matapos magsawa sa pagpapaputok that night, nagkisip kami ng bagong gimmick. Naikwento ko sa kanila ang tungkol sa lumang bahay na malapit lang sa amin, the famous haunted house of Lupao. Ang natatawa ko pang sabi sa kanila. Maluloko ang mga kaibigan kong sina Sandy at Luis. Game na game naman ang dalawa. Alauna ng madaling araw, katatapos lang ng pagsalubong sa bagong taon, nagkayayaan na kaming magtungo sa haunted house. Sa may gate, tinanong namin ang malaking bahay. Nakakapangilabot ang itsura na yun, lalo na ang front door. Ini-imagine ko lang na anytime, bubukas ang front door at lalabas ang munto. Okay na location sa horror movie ito ang sabi ni Sandy. Daig pa ang Amityville. Horror na horror nga. Dagdag na biro ni Luis. Pero ang tanong, may multo kayang talaga? Duda ni Sandy. Nagkibit balikat ako. Makakaspasok ba tayo sa loob? Tanong ni Luis. Actually bukas ang gate. Pero parang ayaw kong pumasok pa kami sa loob. Gago, natatakot ka ba? Tanong ni Luis. Naniniwala ka ba sa multo-multo na iyan? Ang totoo, iba na talaga ang pakiramdam ko. Binuksan ni na Luis at Sandy ang gate. Napilitan na rin akong pumasok. Paglapit namin sa front door, unti-unti iyong nabuksan. Gusto ko nang tumakbo, pero nahihiya ako kina Sandy at Luis. Ramdam ko
na pati sila ay natatakot na din. Napako kami sa aming kinatatayuan habang nasisilip ang munting siwang ng pintong unti-unting nabubuksan. Dan bigla na lang nabuksan ang ilaw sa loob ng bahay. Papaano mangyayari iyon? Putol ang kuryente doon. Takbuhan kami palabas ng gate. Ngunit nang muli kong lingunin ang bahay, nakita ko ang silhouette ng mga tao sa loob. Tila nagtitipon-tipon sila kung saan mang dahilan. Hindi ko alam. Basta ang natitiyak ko, hindi mga tao ang nakita ko. Sila ay mga multo. Isang pagtitipon ng mga... Matagal na akong nagtatrabaho dito sa aming simbahan ng San Roque. Bata pa lang ako. Kinupkup na ako ni Father Melvin at naging tagalinis. Mula sa pagiging palaboy sa kalye, binihisan ako ni Father Melvin at binigyan ng trabaho dito sa aming simbahan. Ngayon ay may asawa na ako at 2 anak. Ang kinikita ko sa simbahan buwan-buwan ang ibinubuhay ko sa aking pamilya. Nangyari ang karasan ko sa mismong simbahan na aking pinaglilingkuran. Mula pa pagkabata ko, sa tuwing maglilinis ako ng simbahan bilang paghahanda sa misa kinabukasan, may nakikita akong isang matandang lalaki na nagpupuna sa paanan ng rebulto ni San Pedro. Ang simbahan daw ay bukas ang pinto para sa lahat ng tao. Sa tuwing may mga pumapasok sa simbahan, hindi ko ito sinisita. Hinahayaan ko lang. Sa paglipas ng panahon, parati kong nakikita ang matandang ito. 8 years old ako nang magsimulang magtrabaho sa simbahan. At mula noon, halos kada magmamahal na araw, nakikita ko ang matandang ito na dumadalaw sa simbahan at nagpupuna sa paanan ng rebulto ni San Pedro. Napansin ko na sa tuwing makikita ko ang matanda, nag-iisa lang ako sa loob ng simbahan. Parati kasing araw ng Sabado at katanghalian kung saan walang tao sa simbahan. Napansin ko rin na iisa parati ang kanyang suot. Nakakamisita de chino siya na puti. Nakasombrero rin siya. Ngunit hawak niya iyon sa halip na nakasuot sa ulo. Ang lubos kong ipinagtataka sa lahat. Tumanda na ako't lahat. Ganon pa rin ang tsura ng matandang nakikita kong lumilitaw sa simbahan. Parang hindi nagbabago ang kanyang itsura. Nakakamisita de chino na puti. Hawak ang sombrero. Ni parang hindi na siya tumanda. Kinilabutan ako sa realisasyong iyon. Isang araw, Sabado de Gloria noon, tandang-tanda ko, habang nag-aayos ako ng mga upuan sa simbahan para sa misa sa Pasko ng pagkabuhay kinabukasan, nakita ko na naman ang matandang iyon. Nagpupuna sa paanan ng rebulto ni San Pedro, malapit sa altar. Sinubukan kong lapitan siya kahit medyo kabado ako. Nang lapitan ko nga siya, kinilabutan talaga ako dahil nakita kong unti-unti siyang naglaho na parang isang multo. Ayon sa mga matatandang nakausap ko, na mas nauna pa sa aking nagtrabaho sa simbahan ngayon, hindi lang pala ako ang nakakakita sa naturang multo. Sadya raw talagang taon-taon, dumadalaw sa simbahan ang naturang kaluluwa. Kung ano man ang dahilan, walang nakakaalam. Pero ang sa pantahan nila, kaluluwa raw iyon na hindi matahimik. Taon-taon, nagpupunta sa simbahan at nananalangin kay San Pedro na papasukin siya sa langit. Hanggang ngayon, nakikita ko pa rin ang multo ng matandang lalaki. Pero sa tuwing dumadalaw siya sa simbahan, hindi ko na lang siya pinapansin. Nasanay na rin ako sa kanyang presensya. Tutal minsan lang naman sa isang taon kung siya ay